mga kapatid! Shalom din, sister. Siguro nagtataka ngayon ng ating mga viewers dahil tayo pa rin ang makikita nila ngayon. Oo nga, partner! Tayo pa rin ba ang magtuturo ngayon? Siyempre, upang may pagpatuloy ng ating ibang kapwa kabataan ng kwento, kailangan munang dumaan sa atin at ipasa sa kanila. Formality ba? Sabagay, oo nga. Paano ba ang gagawin natin upang may pasa ito sa kanila? Madali lang, ganito lang. Lumipad ang aming team sa Pasig City! Ngunit kami naman po ay nagmula sa Taytay Rizal At Cainta Rizal. Kaya halina, sama-sama natin tunghayan ang pagpapatuloy ng Youth Worshiping God, Heroes of Faith, Youth Edition. Mga kapatid, ngayon naman, kami po ang inyong mga kasama sa part na ito. Ako po ang kapatid na Rina. Ako naman po si kapatid na Meshalemea. Let us join mga kapatid at sama-sama tayong ma-inspire sa pagpapatuloy ng buhay ni Samuel at ang pagtawag ng Diyos sa kanya bilang ikalawang bahagi. Pero bago natin ipagpatuloy, balikan muna natin saglit ang part 1 ng buhay ni Samuel. Una, nakita natin kung gaano kabait at makapangyarihan ng Diyos nang dahil sa taimtim na pananalangin ni Hannah sa Diyos ay pinagkaloob sa kanya na siya'y magkaanak kahit na siya ay di magkaanak noong una. Kaya nothing is impossible talaga. Gaya ng masusulat sa Luke chapter 1 verse 37. For nothing will be impossible with God. Pangalawa naman is nakita natin yung pamamanata ni Hannah at ang pagsunod niya sa Diyos. Dahil doon, dinedicate niya si Samuel upang ipaglingkod niya ang kanyang buhay sa Panginoon. Sabi nga sa Ecclesiastes 12:13, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Manalangin at sumunod sa Diyos. Yan ang mga natutunan natin sa unang part ng ating kwento. Ang tanong, ano naman kaya mangyayari sa second part? Excited na ako. Kayo ba, mga viewers namin dyan, excited na ba kayo? Siyempre sila pa, kaya nga sila nandito para ituloy yung part 2 eh. Kaya ituloy na natin. Naglilingkod na si Samuel kay Eli sa tabernakulo kasama ang mga anak ni Eli na sina Hopni at Pinehas. Pero sila ay hindi nagbigay karangalan sa Diyos dahil sa mga masasamang gawain. Gaya na nilapastangan nila ang mga handog na para sa Panginoon. Ninakaw nila ito. Nagrereklamo kaya yung mga tao kay Eli. Kaso nga lang, hindi pinarusahan ni Eli mga ito. Kayo ang dapat na nangangasiwa para sa Panginoon. O kung nais mo naman na ibibigay na lang namin sa iba ang pribilehiyo ng paghahandog mo ngayon, kunin ninyo ang nais nyo. Oops! Nakita niyo yon? Maaari lamang nilang makuha ang parting nais nila pagkatapos na maihandog ito sa Panginoon. Pero ang ginawa nila kanina ay kasalanan sa Diyos. Naku! Sinaway na sila ni Eli, pero hindi pa rin siya sinunod nito. Dapat pinailis na lang ni Eli yung dalawang anak sa tabernakulo, ngunit ito ay hindi niya ginawa. Isang gabi naman, patulog na si Samuel nang nadinig niya ang isang boses na tumatawag sa kanya. Ang akala niya ay si Eli ang tumatawag sa kanya. Narito po ako, ang sabi niya. Hindi kita tinatawag, ang sagot naman ni Eli. Ito ay nangyari ng 3 beses. Noon, nalaman ni Eli na ang Diyos ang gustong kumausap kay Samuel. Sinabi ni Eli kay Samuel, kung tawagin ka muli, sabihin mo, magsalita po kayo, at nakikinig po ang inyong lingkod. At bumalik si Samuel sa kanyang pagkakahiga. Lumapit kay Samuel ang Panginoon at gaya ng dati, tinawag siya, Samuel, Samuel. Sumagot si Samuel, magsalita po kayo Panginoon, sapagkat nakikinig ang lingkod ninyo. Sinabi ng Panginoon, tandaan mo ito, hindi magtatagal, at may gagawin ako sa bayan ng Israel. Paghaharian ng matinding takot ang lahat na makakarinig nito. Pagdating ng takdang panahon, gagawin ko ang mga sinabi ko laban sa sambayanan ni Eli.
Sinabi ko sa kanya na parurusahan ko habang panahon ang sambahayin niya dahil pinapabayaan niya ang mga anak niya sa mga ginagawa nilang paglalapastangan sa akin kahit alam na niya ang tungkol dito. Kaya sinusumpa ko na ang kasalanan nila ay hindi mapapatawad ng anumang handog kahit kailan. Napaka-powerful talaga ng ating Diyos, no? Dahil hawak niya lahat ng mga bagay. Alam niya lahat ng ginagawa natin. Tawag nga sa kanya, El Roy. Kasi, He is the God who sees everything. Kaya alam din niya kung ano ang dapat na mangyari para sa ikabubuti natin. Alam mo, natutunan ko sa story natin today. Yung huwag natin lapastanganin o subukin ng Diyos because God is in control. Hindi natin mapipigilan ang kagustuhan niya mangyari para sa atin. Lalo kung gumagawa tayo ng masasama sa harap niya at hindi natin ito pagsisisihan. Kaya sunod lang tayo kay God at iwasan ang mga bagay na ikasasama natin. Correct ka dyan, sister. Para sa akin naman, yung mga aral na nakuha ko sa kwento ay sumunod lamang tayo sa tawag ng Diyos. Gaya ni Samuel, na kahit ilang beses na siyang tumawag, lagi siyang handang sumunod at pumunta kay Eli. At the end of the day, si God pala ang tumatawag sa kanya at ibinilin o sinabi ang mga bagay na dapat niyang malaman ukol sa kanyang pinaglilingkurang si Eli at ang mga anak nito. Dapat tayo bilang kabataan ay always ready to serve God. Stand and say, "Here I am." Ganun dapat tayo, di ba? Yan po mga kapatid at kapwa kabataan viewers ang second part ng kwento ni Samuel. Maraming salamat po dahil nakarating po kayo sa part na ito. Lalong mabubuting payo mula sa Biblia ang ipaglilingkod po namin sa kasunod na part ng episode na ito. Hanggang sa muli pong pagtatanghal ng programang nagtataguyod ng pagiging makabuluhan ng buhay kabataan. Mula po dito sa Pasig City, ako po ang inyong lingkod, ang kapatid na Rina. Ako naman po ang kapatid na Mercy Lemea, proud na kabilang sa Youth Worshiping God, Heroes of Faith, Youth Edition.